So yan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, It's a Trap. So isang makulimlim na araw na naman sa ating lahat. At wala na namang sikat gaano ng araw dahil natatabunan ng makapal na maitim na ulap. Ayan, may silver lining. So ngayong araw na to may umorder ng mga plants. At yung isa medyo marami-rami. Meron kasing technique sa purchase method natin sa Shopee at ganoon din sa page na ang ginagawa nila yung shipping fee, no, ay instead na gumamit tayo ng LVC or JNT or Lalamove, no, ginagamit nila ay yung courier ng Shopee, no, it's either SPX or Flash or kung ano pa, no. Ang ginagawa lang, magpo-purchase ng isang plant tapos ang ipapadala ay yung kanilang bulk na order tulad nung ngayon halos more than 10 plants yung order. Sabi ko sa kanya hindi ko kayang padala ng lahat patid kasi napakarami, so may limit kasi yung weight. Kapag sumobra doon magkakaroon ng fine o penalty, no, yung seller. So ang ginagawa ko na lang ay ipapadala ko ng Beirut. Total yung umorder ay marunong nang mag-alaga at mag-replant, mag-propagate. At ang pag-ship ng Beirut ay yung ano lang, instead na nakapaso, tulad halimbawa tayo ng sample ng mga patid natin. Ito halimbawa, instead na ganito yung setup, ang ipapadala natin ay walang paso, no? So Beirut lang yan. Ang ginagawa ko lang ay kapag binunot ko to, babalot ko sa wet or moist tissue, yung paligid ng rhizome, at ilalagay ko na sa plastic or ziplock, no, kung kakasya. Kasi tulad nito, ang laki nito, parang hindi kasya sa ziplock ko sa baba. So nilalagay ko lang sa plastic yan, tapos lalagay ko sa microwavable then box. At ayun, no? Kung sa isang microwavable, kung pate dyan, isa lang yung mailalagay mo or dalawa. Pagka nakasiplak, kahit na 10 or 20, kaya. Kaya yung order ngayon na mahigit 10 ay kasyang-kasya, no, doon sa ating yan, microwavable na lalagyanan. Sinamahan rin niya ng pitcher plant, ang lupit niya eh. Sabi ko, yung pitcher plant kailangan ko ipadala yan ng potted kasi yung pinili niya yung Spectabilis aristo. Hindi ko alam kasi kung comfortable na siyang mag-replant ng mga pitcher plant kasi ang na-master niya ngayon ay BFT. Kaya sabi ko sa kanya, isa na lang natin ang potted. Total, maliit lang naman ang pitcher plant si Aristo, Spectabilis X Aristo. So mabawasan na naman si Spectabilis Aristo. Ilan na lang kaya matitira? Tignan natin kung may pang out pa tayo sa iba. Kasi nabili na ito nung nakaraan. Ayan, dalawa na lang si Spectabilis Aristo. Isa at dalawa. Bigay ko na to kasi grabe yun eh. Pag bumili yun talagang sobrang dami. Kaya yan, ito bigay natin sa kanya na sa order. So dalawang basil, isang mother plant. Ganda rin naman tong isa, papiliin ko na lang siya. Isang main growth point, tapos isang basil. Kung kayo papipiliin, ano yung bibilin nyo? Ito mas malaki, ito mas marami. So tingnan lang na natin mamaya. Siguro ang ideal dun sa package niya ngayon itong dalawa kasi dito Beirut natin ipapadala yung mga BFT. Pwede rin naman kahit ano, basta papiliin na lang natin. Mas mabilis dumami kasi ito eh, para sa akin.
kung seller side, mas gusto ko tong dalawa. Pero kung collector naman, okay na sa kanya tong malaki kasi tignan niyo yung dahon ng laki kumpara dito sa tatluhan, di ba? Yun yung mga ibang ano natin, ibang mga picture plant sa loob. Saan ba yung mga ayan, ito yung na to, yung bilog na bilog pa rin, parang bola talaga. Andun yung mga good picture niya no, sa dulo. Ito naman yung update pala, nandito na rin naman tayo. Update sa mga germinated na mga seed. Ang dami na, as in ang dami, sobra. Dito nga lang ako nakakita ng snail. So kailangan natin makahuli pa ng ibang snail na gumagala dito sa growing area. Dalawa yung nahuli ko kahapon. Hindi ko na in-upload kasi na-press ko yung stop. Hindi ko na videohan lahat. So ayan, yung update sa ibang mga picture plant na mga binipili ninyo, lalo na sa mga beginner. Ito yung mga lugar ng beginner picture plant. Ganyan sila kaganda. Ay, may order pa lang ngayon ito. Yan ang ganda. Drosera. Nepenthes Gaia. Yan. Tapos ito naman yung Exuceriana. Ito naman yung Lowy X sa Lowy ay basta may trungkata to eh. Hindi ko lang alam yung iba niyang mga process. Tapos nandun pa yung ibang Bloody Mary. Ito pala, Bloody Mary. At yung iba pa. Doon may mga ganda akong kuha doon na picture nung nakaraan. Dami kasi mga picture yung mga nandun. Anyway, magkasikaso na ako ng order. Baka umulan na naman mamaya. So may parating pala tayo. Kung meron na tayong Acai Rio na clone 1, ipaparating tayong Acai Rio na clone 2 naman. So check natin kapag dumating. Pagandahin muna natin yun kasi 1-2 linggo rin yun sa biyahe. Tapos bukas na naman, hopefully hindi na ma-delay talaga. Kung madali man sana isang araw lang, may paparating tayong maraming mga picture plant. Yung iba doon may mga may-ari na at i-acclimate lang natin kasi inaabot ng halos 2 linggo. So medyo stress yung mga yan. Pero ang mga survive dyan ng mga pwede na agad i-out after a week or 2 ay yung mga makakapal yung dahon. Yun yung napansin ko eh. Pagka makapal yung dahon na klase ng picture plant, halos hindi na degrade yung kanilang dahon o yung kanilang foliage. Maliban na lang sa nung nakaraan yung Bicol Carata, although medyo makapal ang dahon niya, medyo siya yung nadali. Pero ngayon ang gaganda na ng picture, lalaki na. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, inacclimate ko nung 2 to 3 days ago. Tignan nyo, may mga ayun, yung mga ang titinan nyo dyan, ito, yung mga bagong mga tubo. Pag yan, nagkaroon na ng ganyan, ng dew. Ayun, parang tubig-tubig sa dulo. Simulan na yan. Pag nag-reset siya ng puro may dew na, ganyan, may reset na ng dew. Okay na yan, acclimated na. Huwag nyo na lang uling gagalawin yung mga ugat. Kasi pag nagalaw yung ugat, maninibago yan, acclimation ulit. Kung sinisipag-sipag nga ako, pwede kong gawin dyan. Putulin ko lahat ng dahon sa ilalim. Tapos itanim ko as a propagation. Kasi ang mahalaga na lang dyan dito ay yung halos magtira ka ng 2 hanggang 4 na leaf para gumanda siya. Tulad itong ginawa ko dito, tira lang ako ng 2. So ayan, may pang propagation na ako dyan, kaya ayan, may extra tayo na para dumami ulit. Ayan, tapos may pala ako dito, mayroon akong mini-experiment. Itong si
echinostoma. Tinitingnan ko kung kakayanin niya dito sa yung typical na ano, yung walang cover na ganyan. Kasi ganyan naman yung ano ko dati, setup ko. Very unforgiving or hindi maganda yung condition kapag ka walang cover. Kumbaga, pagka may cover sila para mo binibaby, kinakakulambo, parang gano'n. Pagka wala, yun yung setting nila kapag nasa wild. So, pag wala, hangin, insekto, mga ibon, mga iba pang critters na pwedeng pumunta sa kanila, pupuntahan sila. Pero pag na-acclimate naman sila, sobrang tibay. Kaya, from time to time, naglalagay ako niya ng mga feature plants sa labas just to test kung gaano katibay yung mga variety na ganito or tama, species na ganito. Kasi kung mabubuhay ko sila sa labas, ibig sabihin, pwede akong mag-expand ng ibang growing area tulad dito na hindi ko na kinokoberan. O kung koberan ko man, alam ko nakakayanin nila kasi kung mas mainit yung lugar na paglalagyan ko. So, yung acclimation ganun din. Halimbawa, ilabas nyo siya dun sa lugar na gusto nyong paglagyan. Pero hindi naman hindi naman favorable yung condition. Lagyan nyo lang. Tignan nyo araw-araw or every time na may time kayo in a day, about 2 to 3 times a day. Kung makita nyo pumangit, ibalik nyo. Ibalik nyo dun sa dati niyang growing area para gumanda ulit. At decide kayo kung talagang i-acclimate nyo na sa lugar na yon o ikikip nyo na lang dun sa mas safe siya. No, pagdating naman sa mga BFT, ang lagi kong advice niyan, iparawan nyo naman talaga. Ang nilabanggit ko lang sa inyo ay yung mga feature plant kasi feature plant less problematic kapag may mga setup kayo na shaded at less yung lakas ng tama ng hangin. Air circulation mahalaga pero yung sobrang lakas ng tama ng hangin ibang usapan na yun kasi nababali na yung mga dahon nila tapos madali silang natutuyo. No, hindi tulad sa ganitong setup, tingnan nyo naman, pati yung mga sphagnums natin na matatandaan, buhay na buhay. Diba? So, ayan na lang muna siguro at mag-aasikaso na ako ng mga order today. At ayan, salamat po sa inyong mga pagsubaybay, pagtangkilik at halos araw-araw meron tayong makausap sa page. At ito yung nagiging tulay para makapag-expand tayo ng collection at may share din natin sa iba. So yun lang, God bless po, salamat po.